Mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Si Pangulong Marcos ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa. Ito ay Pan-Philippine Highway o mas kilala sa tawag na Maharlika Highway o Daang Maharlika. Ang highway na ito ay may habang 3,517 kilometers. Pinagdudugtong nito ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Maharlika Highway ay kilala sa tawag ng mga Cebuano na Dalang Halangdon. Tinawag din ito na Asian Highway 26 o AH-26. Papaano ba nito pinagdurugtong ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ang Maharlika Highway ay binubuo ng network of roads, expressways, bridges, and ferry services. Ibig sabihin, kapag tawid dagat, ang mga barko ay dumadaan sa iisang ruta lamang at ang ruta na iyan ay bahagi ng Pan-Philippine Highway o Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway ay tinaguriang the principal transports backbone component of the national transport. Ibig sabihin, kapag sinabing backbone, kung ihahalin tulad sa isang tao, ay hindi makatatayo kung wala ang buto sa likod o ang gulugod. Ang Maharlika Highway ay ang gulugod ng transportasyon sa buong bansa. Kung wala ang Maharlika Highway, ay hindi makatatayo o hindi susulong ang transportasyon sa Pilipinas. Idagdag pa dito ang Circumferential Road 1 to 10 o ang C1 to C10 na ang pinakakilala nga natin sa mga ito ay ang C5. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos lamang ang kaisa-isang pangulo sa Pilipinas na nakapagpagawa ng pinakamahabang highway sa buong bansa na nagsisimula sa Luzon at ang dulo ay nasa Mindanao. At ito pa ang mga tulay na ipinagawa ni Pangulong Marcos. Una ay ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ito ay ang Gandaba Viaduct Bridge. Nagsisimula ito sa Bulacan at ang dulo ay nasa Pampanga. Pinagawa ito ni Pangulong Marcos noong 1976 at may habang 5 kilometers. Binabagtas ng tulay na ito ang Gandaba Swamp at ang Pampanga River sa NLEX o ang North Luzon Expressway. Tinagurian ang tulay na ito na the major trade artery to the north. Ang ibig sabihin, ang tulay na ito ay pangunahing daluyan ng mga kalakal, papasok at palabas ng bahaging norte ng Pilipinas. Samantala, sa magkakahiwalay na taon,
ay 3 tulay ang ipinagawa ni Pangulong Marcos sa Leyte. Noong 1972 ay ipinagawa ang Mao Bridge at San Juanico Bridge na may habang 2.16 kilometers. Pinagdurugtong ng San Juanico Bridge ang Samar at Leyte. Noong 1975 naman ay ipinagawa ang Biliran Bridge sa Leyte. Ang Bunton Bridge sa Cagayan naman ay ipinagawa noong 1974. Ito ay may habang 1.37 kilometers. Patapat Viaduct Bridge sa Ilocos Norte noong 1986, pinagdurugtong nito ang Ilocos Norte at Cagayan Province. Ito ay may habang 1.3 kilometers. Magapit Suspension Bridge sa Cagayan noong 1978. Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu noong 1973. Lucban Bridge sa Cagayan noong 1978. Magdiwang Bridge sa Sibuyan, Romblon noong 1975. Kalilayan Bridge sa Quezon Province noong 1984. Agus Bridge sa Lanao del Norte noong 1978. Amnay Bridge sa Sablayan Occidental, Mindoro noong 1985. Kawayan Bridge sa Sorsogon City noong 1977. Don Mariano Marcos Bridge sa Dolores Abra noong 1974. General Luna Bridge sa Cabanatuan, Nueva Ecija noong 1974. San Jose Bridge sa Rodriguez Rizal noong 1978. Sindangan Bridge sa Sindangan, Zamboanga del Norte noong 1967. Sipocot Bridge sa Sipocot, Camarines Norte noong 1972. Tamontaka Bridge sa Maguindanao noong 1965. Wawa Bridge sa Liloan, Southern Leyte noong 1977. Sa usaping transportasyon pa rin, noong 1972, sa bisa ng Executive Order No. 381, ay pinalaki at pinaayos ang Manila International Airport o MIA. Noong 1977 naman ay pinagawa ang Port of Cagayan de Oro at ipinagawa naman ang Port of General Santos City noong 1968. Sa bisa ng Presidential Decree No. 505 ay itinatag ang Philippine Port Authority noong 1974. Ay dumako naman sa sektor ng enerhiya. Ito ay patungkol sa usapin ng kuryente na dumadaloy sa ating mga tahanan. Noong
noong panahon ni Pangulong Marcos ay napakaraming power plant ang pinagawa niya upang mag-supply ng kuryente hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi sa lahat ng mga establishmento at mga pabrika sa buong Pilipinas. Isa-isahin natin. Balinpinon Geothermal Power Plant, ipinatayo sa Valencia, Negros Oriental noong 1983. Calaca Coal Power Plant sa Batangas noong 1984. Magat Hydroelectric Power Plant sa Isabela noong 1978. Pantabangan Masiway Hydroelectric Power Plant sa Nueva Ecija noong 1977. Pulangi Hydroelectric Power Plant sa Bukidnon noong 1986. Agos 7 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City noong 1982. Agos 6 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City, Lanao del Norte noong 1979. Agos 5 Hydroelectric Power Plant sa Iligan City, Lanao del Norte noong 1980. Agos 4 Hydroelectric Power Plant sa Lanao del Sur noong 1979. Agos 2 Hydroelectric Power Plant sa Sagiaran, Lanao del Sur noong 1975. Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Laguna noong 1983. Angat Hydroelectric Power Plant sa Bulacan noong 1967. Tiwi Geothermal Power Plant sa Albay noong 1979. Cebu Geothermal Power Plant noong 1981. Leyte Geothermal Power Plant noong 1977. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant sa Kalawan, Laguna noong 1977. At Bataan Nuclear Power Plant noong 1976. Ang mga nabanggit na power plant ay hindi lamang naghahatid sa atin ng kuryente, kundi naghahatid din sa atin ng daloy ng tubig sa mga gripo ng ating tahanan at naghahatid din ng daloy ng tubig sa mga irigasyon sa mga palayan sa buong Pilipinas. Ang lahat ng power plant na ito ay pinakikinabangan ng mga Pilipino mula pa noong panahon ni Pangulong Marcos hanggang sa panahon natin ngayon at maging hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Tayo ay dumako naman sa sektor ng edukasyon. Noong panahon ng Pangulong Marcos ay maraming paaralan sa kolehiyo ang ipinatayo. Malaking bahagi ng budget ng gobyerno ang inilalaan sa edukasyon noon, kaya naman ang ating lahi o lahing Pilipino ang tinaguri ang pinakamagaling mag-Ingles na lahi sa buong Asya. Ang Pilipinas ang pinakamataas ang literacy rate noon sa buong kontinente ng Asya. Narito ang mga universities at state colleges na ipinatayo ni Pangulong Marcos. Abra State Institute of Science and Technology, itinatag noong 1983. Adyong Memorial Polytechnic State College, itinatag noong 1970s.
Basilan State College, itinatag noong 1984. Bicol University, itinatag noong 1969. Cagayan State University, itinatag noong 1978. Camarines Sur Polytechnic Colleges, itinatag noong 1983. Capiz State University, itinatag noong 1980. Central Mindanao University, itinatag noong 1965. Cotabato City State Polytechnic College, itinatag noong 1983. Cotabato Foundation College of Science and Technology, itinatag noong 1967. Davao del Norte School of Fisheries, itinatag noong 1969. Mas kilala ngayon na Davao del Norte State College. Don Mariano Marcos Memorial State University in La Union, itinatag noong 1981. Guimaras State College, itinatag noong 1978. Isabela State University, itinatag noong 1978. Kalinga Apayao State College in Tabuk, Kalinga, itinatag noong 1970. Leyte Normal College, itinatag noong 1976. Malita Agribusiness and Maritime and Aquatic School of Technology, itinatag noong 1966. Mariano Marcos State University in Ilocos Norte, itinatag noong 1978. Mati Community College, itinatag noong 1972. Mas kilala ngayon bilang Davao Oriental State College of Science and Technology. Mindanao State University in General Santos City, itinatag noong 1971. Mindanao State University in Iligan City, itinatag noong 1968. Mindoro State College of Agriculture and Technology in Calapan City, itinatag noong 1966. Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology, itinatag noong 1983. Northern Negros State College of Science and Technology, itinatag noong 1971. Northwest Mindanao State College of Science and Technology, itinatag noong 1971. Occidental Mindoro State University, itinatag noong 1966. Pampanga Agricultural College, itinatag noong 1974. Pangasinan State University, itinatag noong 1979. Philippine State College of Aeronautics, itinatag noong 1969. Quirino State University, itinatag noong 1976. Rizal Technological University, itinatag noong 1969. Southern Leyte State University, SLSU Sogod, itinatag noong 1969. SLSU Buntok, itinatag noong 1983. SLSU Hinunangan, itinatag noong 1975. SLSU San Juan, itinatag noong 1983. SLSU Tomas Opus, itinatag noong February 1, 1986. Sulu State College, itinatag noong 1982. Surigao del Norte School of Arts and Trades, itinatag noong 1969.
Mas kilala ngayon bilang Surigao State College of Technology, Surigao del Sur State University, itinatag noong 1982, Tawi-Tawi Regional Agricultural College, itinatag noong 1975, Technological University of the Philippines, itinatag noong 1971, University of Northern Philippines, itinatag noong 1965, University of Southeastern Philippines, itinatag noong 1978, West Visayas State University, na itatag bilang university noong January 1986, Western Mindanao State University, naging universidad noong 1978. Kasunod nito ang pagtatayo ng mga satellite campuses sa WMSU. Ilan sa mga matataas na paaralan ay naitatag sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Maningning na tagumpay ng Administrasyong Marcos sa edukasyon ay ang paglikha ng National Manpower and Youth Council. Ito ay upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng sektor na paggawa para sa mga skilled workers. Makalipas ang ilang taon, pinalitan ito ng pangalan at muling binansagan bilang Technical Education and Skills Development Authority o mas kilala sa acronym na TESDA para sadyang burahin ang pangalang Marcos. At ito ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos.